Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Darren Campos at ako naman si John Brian Galiba. Narito na ang takbuhan para sa balita. Alam natin sa lokal na balita, Super Typhoon Ragasa tumama sa Cagayan. Kumusta ang epekto ng bagyo dyan sa Cagayan, Jamaica para sa detalye? Magandang umaga, Darren Campos. Narito ako ngayon sa Cagayan kung saan naman ang epekto ng bagyo Ragasa. Bagamat hindi na pala ulan, ramdam na ang bugso ng hangin na dala ng bagyo. Ayon sa pag-asa, lalakas ang maaabot sa 55 km kada oras at inaasahang tatama sa kalumpaan sa susunod na 24 oras. Nagbigay na rin ng babala ang mga lokal na pamahalaan na suspendido na ang klase sa elementarya at high school sa ilang bayan bilang pag-iingat. Nagpaalala rin ang mga otoridad na iwasan muna ang pagtawid sa ilog at pagbibiyahe sa mga bangkang pandagat dahil sa masamang panahon. Balik sa iyo, Darren. Salamat, Jamaica. Sa gitna ng talang bagyo, inaasahang tataas ang pangangailangan sa relief goods at ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa lokal, dumako naman tayo sa pambansang balita. Patuloy ang investigasyon kaugnay umano'y anomalya sa flood control projects. Natinaguri ang ghost projects nasa linya. Tama ka dyan, John Brian. Lumalabas sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit na aabot sa daan-daan milyong piso inilaan para sa ilang flood control projects na hanggang ngayon hindi pa natatapos at ang mga ibaba ay hindi lang naumpisahan. Kabila ng nabanggit ang ilang proyekto sa North Luzon at Mindanao dahil dito iginiit ng mga mababatas na dapat panagutin ang mga nasa likod ng anomalyang transaksyon. Yung congressman, so ang gagawin ko, pabalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant, pinabalik ko doon sa non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman, so ang gagawin ko, pabalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant, pinabalik ko doon sa non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman, so ang gagawin ko, pabalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, follow up yung congressman, so ang gagawin ko, pabalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant. Salamat sa ulat, Johnson. Sa kabila ng investigasyon, nananatiling umaasa ang taong bayan na magkaroon ng hustisya at maiwasan ang kahintulad ng anomalyang sa inara. Dumako naman tayo sa balitang pandaigdig. Sa ibang bansa, patuloy ang pagbabantay sa epekto ng matinding heatwave na tumama sa ilang bahagi ng Europa. Naroroon si Gerald para sa ulat. Ayon sa mga ulat mula sa European ang temperatura sa ilang bansa gaya ng Spain at Italy. Dahil dito, napawala ang pagkakaroon sa isipon dahil special lalo sa katutanda at natin. Bukod sa bantay sa kalusugan, aapektuhan din ang agrikultura at supply ng kuryente sa ilang lugar. Ilang bayan ang nakaranas ng regional brownout dahil sa mataas sa konsumo ng kuryente para sa air condition at cooling system sa nasalang nagbigay ng tulong ng World Bank International Organizations para sa pagkakaan ng mga bansang apektado. Balik sa iyo, Darren. Maraming salamat, Gerald. Tunay nga na hindi lamang ang Pilipinas ang humaharap sa matinding hamon, kundi maging buong mundo. Sa ating balitang pangkabuhayan, muling tumaas ang presyo ng gasolina. Narito si Alden para sa detalye. Ang araw sa inyo, ako si Alvin at nandito ako ngayon sa isang gasolinahan upang iulat ang pinakabagong pagtaas ng presyo ng gasolina. Simula ngayong araw, upang 25 ng September, tumaas ang presyo ng gasolina ng kada litro. Ang diesel naman ay nagtaas ng 75 kada litro. Ayon sa isang tricycle driver na si Manong Santi, Nakagulat naman ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Inirap na nga ang buhay, lalo pa ang magastos ng gasolina. Ito ang pagtaas ng ito ay dahil sa pagdalaw ng presyo ng ulo ang daigdigang sentalo.
mula sa MNRD. Ako si Alden Vincent, nag-uulat para sa takbuhan para sa balita. Salamat, Alden. Tiyak naramdam na naman ito sa ating mga gusto. Sa balitang panglibangan, usap-usapan ngayon ang bagong pelikulang Ating Gabi. Isang thriller na kinakatakutan at kinagigiliwan ng mga manonood. Naroon si Raxon para maghatid ng ulat. Ang araw, trending ngayon sa social media ang pinamagandang Ating Gabi labas ng positibong komento, inuri ng mga manonood ang kakaibang takbo ng istorya at mga mahusay na pagganap ng mga artista. Ilang kritiko naman ang nagsabing maaaring ito na ang maging isa sa kapanapanabik na pelikula ngayon taon. Bukod dito, naglabas na rin ng official soundtrack. Ang pelikula na ngayon ay patapin sa online. Balik sa'yo, Darren. Salamat sa balitang iyan, Raxon. Tunay ngang patuloy na sumisigla ang industriya ng pelikula at sining sa bansa. Ngayon naman, dumako tayo sa pangkalahatan. Nagbigay ng karangalan sa bansa si Alex Ila matapos muling magwagi sa isang international long tennis tournament na sa atin si Prema sa detalye. Magandang umaga, Darren. Sa makasaysayang nakumpayan ni Pinay Tennis, sensation na si Alex Ila matapos yung talinang kalaban mula sa Asian Park sa tatlong sets 6-4-3-6-7-5. Ang laban ay ginanap sa circuit lang na ginamit sa Mexico. Ayon kay Hela, isa raw itong mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay tungo sa mas mataas na ranking sa World Tennis. Ang kanyang pamilya at mga kababayan at marami ang nagsasabi sa at ang atleta na gustong makapasok sa international show. Balik sa'yo, Darren. Maraming salamat sa iyong ulat, Prema. Sa ating pangunahing balitang pang-edukasyon, tuloy-tuloy na ang libreng tuition sa lahat ng State University and College o SUSC sa buong bansa. Alamin natin ang detalye mula sa ating reporter, Angelica. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angelica Daya at narito ako ngayon sa DIS upang ikulat ang napakagandang balita para sa ating mga estudyante. Isa na po ay pinatutupad ang batas na nagbibigay ng libreng tuition sa lahat ng student sa Pilipinas. Matapos ang ilang taong paghihintay at pakikipaglaban, sa wakas may isa sa katuparan ng pangarap ng maraming estudyante na makapag-aral ng libre sa kolehiyo. Ayon kay Atty. Vladimir Campos, ang prinsipal ng Cabarwan International School. Ito ay isang malaking tagumpay para sa ating bansa. Mas maraming kabataan ang magkakaroon ng oportunidad na makapag-aral at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngunit ano nga ba ang requirements para makapag-avail ng libreng tuition? Ayon sa guidelines, kailangan lamang na maging Filipino citizen, mag-enroll sa isang school at pumasa sa entrance exam. Malaking tulong ito para sa mga pamilyang hirap gustusin ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Umaasa tayo na sa pamamagitan nito, mas maraming kabataan ang magtatapos ng kolehiyo at magiging produktibong miyembro ng ating lipunan. Mula sa CAS, ako si Angelica Andaya, nag-uulat para sa takbuhan para sa balita. Para sa ating muling balita, ulat panahon, Kuya Ren, ano na? Tama na bukas ang bagyong Opong na inaasahang tatawid sa Samar papuntang Bicol Region bago lumabas sa Pilipinas sa Sabado. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 110 km per hour at bugsong hanggang 135 km per hour. Simula ngayon hanggang Sabado makakaranas ang Sorsogon, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran ng malalakas na ulan. Sorsogon at Masbate. Gayon din ang Quezon, Catanduanes, Albay, Romblon at Leyte. Katamtaman naman ang mararanasan na pag-ulan sa bahagi ng nasa screen.
Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Darren Campos at ako naman si John Ryan Galiba. Ang takbuhan para sa balita.